O ito ngayon mga kababayan, dahil nga po sa nangyayaring bangayan na yan, nitong si Harry Roque at si Attorney Kaufman, eh syempre mga kababayan, sa klolo itong BFF nitong si Harry Roque. Alam naman natin sa pahayag ni Kaufman mga kababayan that he wanted to sit and talk with our president mga kababayan, eh gusto niya magmakaawa. So para sa akin, yan ay pagwagayway na ng puting bandila, 'di ba? Gusto niyang humingi ng tulong. Ngayon nagagalit mga kababayan itong si Maharlika. Ang sabi ni Maharlika, terminate Kaufman. Oh, ito. Pakinggan niyo. Hoy Kaufman, mag-resign ka na. Or else you, Duterte family, eject that walang kwentang abogado. Kahit hindi kayo lawyer. So, ibig sabihin, si Kaufman dumidepende kay Marcos Jr. para mapalaya ang Pangulong Duterte. Si Santi na yan si Kaufman, mga pamilyang Duterte. Abogado naman si Inday, yung mga advisor niya. Meron bang ganyan? Abogado? Kailangan imbitahin sa libangan para mapalaya si Pangulong Duterte. Eh putang ina, di na sana siya nag-abogado. Last resort ka niya yun. Ano ibig sabihin nun mga kababayan? Yun ay sign na gusto nang talagang makipagkasundo ni Kaufman, mga kababayan, dito kay Digong Duterte, kay Pangulong Bongbong Marcos para mapalaya itong si Digong pansamantala. Kasi sabi niyang ganon, kapag nakausap daw niya si Pangulong Bongbong Marcos, ilalatag daw niya at sasabihin daw niya na matanda na si Digong at si Digong daw ay susunod sa mga ipinag-uutos, si Digong daw ay susunod doon sa mga kasunduan. Paano kami makakasiguro na susunod ito sa kanilang kasunduan? Eh sabi niyo nung una, he was kidnapped. Diba? Meron bang, sabi ni Llamas, meron bang kinidnap na kapag pinakawalan, babalik sa kidnapper? Natatawa ako dun sa pahayag na yun ni Ronald Llamas. Totoo naman. Walang isang tao na kinidnap, mga kababayan, pinalaya ka ng kidnapper, tapos ikaw ay babalik doon sa kidnapper. Diba? Oh. Ano pa sabi ni Maharlika dito? Sabi ni Palangga. Hi! Hello mga palangga! So, ayan, kahapon natapos ng ating State of Nothing Achieved. Okay, ngayon ay pag-uusapan natin ang abogadong si Kaufman. May tiwala pa ba ang taong bayan sa kanya? Tignan natin. Pero bago ang lahat, malapit na ang ating Iconic Claire Collective. So again, ang ating Festlock ngayon ay alagang Iconic Claire. Ang ating lipstick today ay Sweet Memory at si Chacha. Marami pang iba at saka si Claire C. Gusto kong batiin ang mga okay? Kasi written interview Challenge natin siya. Okay? Kasi bago ka mag-ask ng interview, sabi ko nga sa inyo, pinag-aralan ko rin naman ang art of interview, kung paano mag-interview sa isang tao, either, broadcasting, radio, or written. So, tanongin natin, i-challenge natin si Kaufman, sino ba ang nag-initiate ng interview? So, definitely, siya dapat ang nag-initiate. Kasi siya yung mag-interview. Ang question natin dito sa kanya, ilabas niya. Kung ito ay sabi niya kasi written interview, tingnan muna natin. Ngayon, papadadamahin natin itong itong mga Team Alpotera. Kasi, kung meron kang interest na interviewin ng isang tao katulad ni Kaufman, it's either magsasend ka ng formal letter. Hi, di ba? Hi, Mr. Kaufman. This is Alvin the Chipmunk. Di ba? Yung sinasabi niya na Alvin the Chipmunk, mga kababayan, yan si Alvin in Tourism. Yan yung, kung maalala ninyo, may isang juding, akla, di ba? Doon sa Dahig, na inaaway ni Harry Roque na gusto niya makipagsabunutan. Alala nyo yon, mga kababayan? Yung parang gusto ng sabunutan, sampalin ni Harry Roque.
Yon si Alvin the Chipmunk na sinasabi niya si Alvin and Tourism. Which, mga kababayan, itong parang nakikita ko, ayaw nila na nakikialam itong si Alvin. Mga kababayan, itong si Alvin, parang lagi siyang taliwas doon sa mga desisyon nitong si Harry Roque at ni Maharlika. 'Di ba? Kasi nakita ko matalino din 'yun si Alvin eh. Mga kababayan, hindi lang kumbaga kung ikukumpara ko kay Maharlika, walang-wala si Maharlika doon. Mo kung sino ka, kahit nasabihin pa niyang nagkita na sila, 'di ba? Doon sa Duterte Street, 'di ba? Ipapaliwanag niya doon sa kanyang email kung ito ay based sa email. 'Di ba? Ang subject dan ay Doc Alvin, iba po yung Doc Alvin na sinasabi nyo. Si Alvin and Tourism po itong sinasabi niya na Alvin and the Chipmunks. Request for interview at kung ano yung topic. Diba? Sabi niya, hello, Mr. Kaufman. Parang Mr. Postman, di ba? Ayan, may mga, hi, Raisa, how are you? So, syempre, mga introduction, I hope this message finds you well. Mga ganun, chuchu. I'm reaching out to you, ganito, ganyan, ganyan. Para, para sa interview nga dito kay yung pangyayari kay Pangulong Duterte. So ngayon, saan ba ginamit? Ano ba ginamit niya? Gmail, Protonmail, o Yahoo, mga ganyan. Ewan ko ba sa'yo, Maharlika, dami po mga eklabo-eklabo. Hindi na, alam mo sa totoo lang, mga kababayan, dahil si Kaufman ay nakikita naman natin dun sa dahig, nandun din naman si Alvin and Tourism, it is impossible na hindi siya pagbigyan if someone is reaching you out, diba? Or someone reach you, pagbibigyan mo kung ito ay maayos naman. Not unless kung binabastos mo yung tao na yun, syempre hindi ka pagbibigyan. Kung siguro ikaw ay nagsabi kay Kaufman na pwede bang interviewin kita, baka hindi ka pagbigyan ni Kaufman. Kasi alam nila, kayo ay kalaban ni Harry Roque. Pero itong si Alvin naman, mga kababayan, maka Duterte yan, alam natin. Pero nakikita ko pagdating dito sa usapin na to, hindi siya epal kagaya nila Maharlika at itong si Harry Roque, mga kababayan, na laging eksena. Diba? Laging umiepal. As in, talagang lahat ata ng ano doon, biruin mo, yung park ginawa nilang Duterte's Park. Tapos ginawa nila Duterte's Forest. Diyos mio, Marimar, mga kababayan, parang yung mga tao din doon tinuruan nila ng mga kalokohan eh. Anong kalokohan yung GP? 'Di ba supposedly ang gawain ng mga tao doon ay mag-picnic. Pero yung picnic ginawa na nila, mga kababayan, na lagi nagrarally. 'Di ba? Oh. Mamaya ba punsalan shoutout? Hindi ko na matatapusin itong yung pinagsasabi dito ni Maharlika, mga kababayan, pero nakakaano lang talaga dahil ito nga po, talagang pinag-iinitan niya itong si Kaufman. Alam, si Kaufman, GP, pinagtatanggol mo ba? Hindi, syempre. Alam ko rin naman yung gustong gawin ni Kaufman dito na siya po, mga kababayan, bilang abogado, he will do everything, every remedies that he has, mga kababayan, para po mapagbigyan or maging pabor doon sa kanyang kliyente. Kaya nga, sabihin natin itong si Kaufman, lalapit kay Pangulong Bongbong Marcos, makikipag-usap, mga kababayan, doon pa lang. Makikita na natin itong si Kaufman ay kinain niya na yung kanyang sariling pride. Biruin mo, you are going to talk. Sabi mo nung una, itong taong ito, 'di ba? Nung una pinagbibintangan niya si Pangulong Bongbong Marcos really behind dito sa pagkakahuli kay Digong Duterte. Tapos ngayon, gusto mong makipag-usap doon sa tao na nagpahuli sa tao kasi siya lang daw ang pwede, mga kababayan, na makatulong. Siguro dahil nga doon sa interim release kasi kailangan po ng tinatawag natin na mga 'di ba, mga usapin na kondisyones bago pakawalan itong taong ito. Ang kailangan po na mag-approve niyan, unang-una kailangan si PBBM, kailangan yung council, 'di ba, yung prosecutors,
Oh. So, last resort niya yun, siguro akala niya, mga kababayan, pag kinausap niya si PBBM, baka maawa daw ito kay Digong. Okay, i-release na natin yan. Pagbigyan natin, total matanda na. Oh. Sabi ni Mama Nery Calonzo, sila ng mga DDS ang nag-aaway-away na. Alam niyo mga kababayan, kaya nag-aaway-away ang mga yan? Dahil sa ganun lang yan, dahil sa pera. Bakit? Mga kababayan, galit na galit sila kapag yung pera hindi dumapo sa kanilang mga kamay. Diba? Oh. Kaya ngayon, mga kababayan,